Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Matinding dagok ang dumarating ngayon sa mga Duterte at mga kaalyado nilang mga senador. VP Sara Duterte hindi na kaya ang matinding pagsubok at bumitaw na sa muling pagbubukas ng investigasyon ng Office of the Ombudsman sa pangunguna ni newly appointed Ombudsman Boyeng Rimulya sa Pharmaly anomaly ng dating Pangulong Duterte ay mukhang mapapanagot dito si Senator Bongo at FPRRD. Ayon kay dating senador at former chairman ng Blue Ribbon Committee na si Dick Gordon ay matibay umano ang mga ebidensya sa 42 billion pesos overpriced medical supply ng Pharmaly noong time ng pandemic. Desidido si Rimulya na kakasuhan ang mga sangkot dito. Matatandaang kinasuhan na ng Sandigan Bayan at ng graft and corruption ang ilang mga maliliit na opisyal na sangkot dito, kabilang na si former DOH Secretary Doke, DBM Undersecretary Christopher Lau at iba pang mga opisyal, subalit hindi pa do umano natuntun ang mga utak dito. Kinwestiyon kasi kung bakit inilipat ni Doke ang budget na 42 billion mula sa DOH na inaprobahan ng Kongreso at Senado sa PSDBM sa pamamahala ni Christopher Lau. Sa ngayon, si Senator Bongo ay tila ninenervyos na sa maaring hatol sa kanya. Ang Pharmaly ay pagmamay-ari ni Michael Yang, dating Presidential Economic Advisor ni FPRRD. Ayon sa balita ay maglalabas na din ang ICC ng iba pang mga arrest warrants sa iba pang mga co-perpetrators sa war on drugs ng Pangulong Duterte. Samantala sa pagka-deny ng hinihinging interim release na hinihingi ng kampo ng mga Duterte ay mukhang malabo ng papayagan ng ICC ang pagka-release kay FPRRD habang ongoing ang pagdinig sa ICC ng kanyang mga kaso. Bigong mapagtagumpayan ni Atty. Kaufman ang kanilang hiling sa ICC. Mukhang mawawalang silbi na rin ang Senate resolution na inaprobahan ng Senado na naglalayong nagre-request sa ICC na ipa-house arrest muna si FPRRD dahil sa kanyang physical at health condition. Matatandaang hindi natuloy ang unang pagdinig sa mga kaso ni FPRRD at ang pagharap-harap nila sa korte ng mga biktima ng kanyang war on drugs dahil sa kanyang health condition na tinawag ni Atty. Kaufman na unfit for trial ang kanyang kliyente. Matatandaang abala si VP Sara sa pagpunta sa iba't ibang bansa anong nakaraang mga buwan dahil umano sa pakikipagkita sa mga OFW doon at sa pakikipag-usap sa maaring bansa na kumupkop sa kanyang ama sakaling matuloy ang interim release nito. Kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Isa sa mga unang order o desisyon na ginawa ni Boyeng Rimulya, ang bagong ombudsman, ito ay ang pagbawi ng kaso tungkol sa Pharmaly. Ang Pharmaly kasi may mga naisampa ng kaso sa Pharmaly sa Sandigan Bayan. Panahon ni Martires, nagsampa na siya ng mga kaso sa Sandigan Bayan. Ang problema, masyadong magaan yung ikinaso. Mga graft lang yata yung ikinaso doon. Samantala, napakabigat ng mga findings ng investigasyon na ginawa ng Senado niya noon. Nang nagsagawa ng investigasyon ang Senado noon, ang Senate Blue Ribbon Committee chairperson pa noon ay si dating Senador Dick Gordon, si Richard Gordon, at mga miyembro pa noon ng Senate Blue Ribbon Committee sila Kiko Pangilinan, sila Ping Lacson. At sa findings ng investigasyon ng nasabing komite ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Gordon, talagang grabe yung mga ebidensya at mga testigo. Malinaw dito na involved si Duterte at si Bongo. Yung mga nangyari sa Pharmaly ay hindi naman mangyayari yon kung hindi dahil kay Duterte at kay Bongo. Pero nang itinurn over ng Senado sa ombudsman ang mga ebidensya at pati mga lahat ng records tungkol sa investigasyon na sinagawa ng Blue Ribbon Committee, ang ginawa ng ombudsman, nagsampa rin ito ng demanda, nagsampa rin ito ng kaso sa ombudsman. Kaya lang, mga graft lang. Graft. Available lang naman yung mga kaso ng graft. At ang mga kinasuhan lang, yung mga kumbaga maliliit na isda. Ang pinakamataas na sila Doke. Department of Health Secretary Doke at saka si DBM Undersecretary Christopher Lau.
yung mismong mga pinaka-promotor o mastermind, si Duterte at saka si Bongo, wala, hindi kasama sa kinasuhan. Kinalaunan pa, yung kaso laban kay Duque ay na ano pa, ha? Na-dismiss pa, nawala na. Ibig sabihin, hindi pa kasama si Duque. Ang mga nakasuhan, yung mga inspection officer ng Department of Budget and Management PS, Procurement Service, yung procurement officer ng PSDBM, at saka yung mga mga officials ng Parmali. Pero ang hinihiling talaga diyan ng mga tao dahil napakalinaw naman ng ebidensya, si Duterte mismo. Kasi hindi naman pwedeng mailipat yung ganong napakalaking pondo. Ilang pong bilyong piso ng pondo yon. Kinuha galing sa Department of Health, linipat sa PSDBM. Pwede bang magawa yun ni Duque at ni Christopher Lau ng walang go signal ng Malacanang? Sa ganun kalaking halaga na amount, ganun kalaking halaga na involved na pera at ililipat mo galing sa Department of Health papunta ng PSDBM. Kaya nga nadadawit dyan si Duque, bakit pinayagan niya yun? Na yung pera, inaprubahan ng Kongreso sa Department of Health. Ang ginawa ni Duque, transfer yung pondo. Nang na-transfer na doon sa PSDBM, na pinangungunahan ni Lloyd Christopher Lau, si Lloyd Christopher Lau, tao nila Duterte at ni Bongo, ang ginawa ni Lloyd Christopher Lau, hindi na ito dinaan sa bidding. Kasi sinasabi nila, emergency yung sitwasyon noon dahil COVID. Inaward na nila ngayon sa Parmali. Problema dun sa Parmali, 12 billion pesos na kontrata yun, tapos ang capitalization ng Parmali hindi pa nagwa 1 million. Kumbaga marami talagang ginawang mga dyan. Ang pinakaano dito, unang-una, ano ba ang kwento ng Parmali na yan? Nag-approve ang Kongreso ng mga budget. Siyempre, panahon ng COVID. So, bibili ng mga face mask, bibili ng mga COVID kits, bibili ng mga PPEs, bibili ng mga gamit sa COVID. Ngayon, pinunduhan ng Kongreso, 42 billion pesos ang linagay na pundo sa Department of Health. Siyempre, Department of Health dapat ang bibili noon dahil sa kanilang expertise yan. Siyempre, sila yung may alam ano ba yung mga gandang klaseng face mask, PPEs, mga COVID kits. At mayroon ding sariling Bids and Awards Committee ang Department of Health. Ang sekretary noon ng DOH ay si Duque. Pero ang ginawa ng Department of Health, yung pera na binigay sa kanila ng Kongreso, transfer ni Duque papunta sa PSDBM. Gagawin ba ni Duque yun? Ganun kalaking pera, 42 billion, itatransfer mo papunta ng PSDBM nang hindi alam ng presidente? Ay natural, presidente ang nag-order yun. Presidente yun. Kanino transfer? PSDBM, Procurement Service of the DBM. Sino ang executive director? Sino ang undersecretary na nandun na may hawak ng opisina na yon? Si Christopher Lau, Lloyd Christopher Lau, na tao ni Bongo at ni Duterte. Dala-dala nila yan galing Davao. Abogado yan. Abogado, kabrad ni Duterte sa fraternity at naging staff niya nung nasa Davao pa. Binitbit ni Bongo yan sa presidential management staff. Pero nang umalis si Bongo dahil tatakbo sa Senado, ilinagay sa PSDBM. Yung pala, mayroong importanteng gagawin sa PSDBM. Yung pondo galing sa mga opisina ng gobyerno tulad ng DOH, transfer sa PSDBM. At dahil sila na ang nandun, siya na ang nag-decide kanino ibibigay yung kontrata ng pag-supply ng mga COVID kits at mga gamit sa COVID. At yan na pagprotekta sa COVID. At yan na yung Parmali. At sino naman ang nasa likod ng Parmali? Si Michael Yang, na tao rin ni Duterte, economic advisor niya. So, kumbaga, napaka naman na hindi mo pagtahi-tahi yung mga bagay na yan. Transfer yung napakalaking pondo sa DOH, transfer sa PSDBM, ito na yung bumili ngayon ng mga COVID kits, PPEs, ang kontrata binigay sa Parmali, ang nasa likod ng Parmali, si Michael Yang, na identified kay Duterte.
So malinaw dito, sila Bongo, sila Duterte, ay sila yung pinakamatataas na posisyon na opisyal na sangkot diyan. Ang problema, nung pinail yung kaso, hindi kasama si Duterte, hindi kasama si Bongo. At magaan ang kasong ikinaso dahil si Martires ang ombudsman noon. Kaya nga, ngayon, sabi ni dating Senador Dick Gordon kay Ombudsman Remulla, i-review mo uli ang Parmali. Pag-aralan yung kaso uli. Kasuhan sila Duterte kasi mga 17 to 42 billion daw sabi ni Gordon ang posibleng nakuha nila Duterte diyan. Kaya sabi ni Gordon, i-review. Ang advice niya sa bagong ombudsman, i-review. Yun ang ginawa ni Remulla ngayon. Binawi na yung kaso sa Sandigan Bayan, pinapa-review niya. Ngayon, kakasuhan na ba sila Duterte at si Bongo? Plunder na bang ikakaso? Ang sabi ni Remulla, magdidepende yan sa mga ebidensya. Ay, pero alam naman natin, nagsabi na si Dick Gordon, matibay ang mga ebidensya dyan kay Duterte at kila Bongo. At hindi lang ito graft, pwede itong pumasok sa plunder. Ang laki ng perang involved dito. Kaya tama lang ito na ma-correct yan. Tama lang na ma-correct yan. Yung mga ginawa ni Remulla ay ni Martires noon, na parang pakita, para lang masabing makasuhan. Tapos yung mga dapat kasuhan na sila Duterte at sila Bongo, wala. Kino-correct na ngayon ni Remulla. At hindi na lang ito simpleng graft, plunder. Ayan. Pero hindi man sinasabi ni Remulla na babaguhin nila yung kaso. Pero yung sinasabing i-review ito para makita yung mga ebidensya at kung ano yung ebidensya, yun ang ikakaso. Ang mangyayari sa kanya, may tsansa pa ba na mapalaya siya? Pwede pa ba siyang mag-appeal? Yun ang tanong ng marami. Paano na ngayon yung request ay yung resolution ng Senado para sa house arrest niya? Wala na bang silbi yun? May tsansa pa ba na makalaya siya? Pwede na, yun yung mga tanong. Unang-una, dun muna sa kanyang interim release. Pwede pa ba siyang mag-appeal? Kung mapapanood nyo, magkaiba yung opinion ni Attorney Chrissy Conte at saka ni Attorney Andres. Napanood ko yung interview kay Attorney Chrissy Conte saka Attorney Andres doon sa tanong na pwede pa bang mag-appeal si Duterte doon sa desisyon ng interim release. Ang sabi ni Attorney Andres, pareho sila human rights lawyer na accredited ng ICC. Pareho yung dalawa. Ang sabi ni Attorney Andres, hindi na pwedeng mag-appeal. Ang sabi naman ni Attorney Chrissy Conte, pwede pa. So sino ang tama sa dalawa? Sino sa tama sa dalawa? Mga kabunyog, mga kabayan, iwan ko kung napanood nyo yun. Actually, hindi naman sila nagbabanggaan. Hindi po magkabanggaan yung sinabi nila. Ang sabi ni Attorney Andres, isang magaling din yan na human rights lawyer na accredited din ng ICC, hindi na pwede. Ang sabi naman ni Attorney Chrissy Conte, pwede pa na mag-appeal. Sino ngayon ang tama? Ang tama dyan, pareho sila tama. Siguro magtataka kayo, paano naman attorney naging pareho tama? Ganito. Tama si Attorney Chrissy Conte, pwede pang mag-appeal. Tama rin naman si Attorney Andres, hindi na pwedeng mag-appeal. Kaya lang, kailangan kasi kumplituhin yung statement eh. Kailangan kumplituhin yung statement. Hindi na pwedeng mag-appeal. It's a matter of right. Yun. Kumbaga, hindi tulad sa ibang mga decisions ng ICC na automatically pwede kang mag-appeal kasi right mo yung mag-appeal. Pero sa rules ng ICC, itong ganitong klasing mga desisyon, hindi ka pwede nang mag-appeal. Except, humingi ka muna ng leave of court na ikaw ay mag-a-appeal. Pag binigyan ka ng leave of court, grinant yung leave of court mo, pwede ka nang mag-appeal. Yun.
Kaya, yung sinabi ni Atty. Tracy Conte, pwede bang mag-appeal? Sabi ni Atty. Tracy Conte, yes. Pero may requirement. Humingi ka muna ng leave of court. O, parang ganun. Kaya actually, hindi ko tinitingnan na magkabangga yung dalawa. Kulang lang yung statement. Yung kay Atty. Joel Andres, sa matter of right, hindi ka na automatically pwedeng mag-appeal kasi hindi itong desisyon na to is not appealable. Except, kung humingi ka ng leave of court, binigyan ka ng chance mag-appeal. O yun. Doon naman kay Atty. Tracy Conte, pwedeng mag-appeal. Yes, pero humingi ka ng leave of court. Ganun lang yun, okay? Okay na ba yung ano? Okay yung ganong paliwanag natin? Kasi may nagtatanong sa akin, Attorney, hindi ko na maintindihan. Sabi ni Attorney Andres, in-interview yata sa DCMM yun, ang sabi niya, hindi pwede. Pero doon naman kay Atty. Tracy Conte, pwedeng mag-appeal. Pwedeng mag-appeal. Actually, walang conflict. Pwedeng mag-appeal, kaya lang magpapaalam ka. Leave of court ang kailangan. Ngayon, ang tanong, assuming na ibigyan ka ng chance na mag-appeal, ano ang tsansa na mabaliktad yung desisyon? Malabo na. Malabo na. May tsansa pero malabo. Malabo. Ano yan? Kaya wala na. Wag na silang mag-isip ng interim release. Wala na yan. Pero ang alam natin, mukhang nagpaalam si Kaufman na magpa-file siya ng interim release at Grinant. Nag-file na yata. Nag-file na yata ng interim release. Ng appeal. Pero wala, madi-deny din yan. Anong sabi ni ni Trillanes tungkol kay Kaufman? Hayaan nyo na si Kaufman. Talagang mag-a-appeal yan kasi trabaho niya yan eh. Trabaho lang. Siyempre, kailangan niyang ipakita na ginagawa niya ang lahat ng magagawa niya. Ang mahal-mahal ng bayad sa kanya. Ang mahal-mahal ng bayad sa kanya. Kaya ganon. Ngayon, hindi pala assuming. Dahil madi-deny din lang naman yung request, yung appeal niya ng interim release. So ano na ngayon? Ano nang mangyayari doon sa host country? Kasi may nakuha silang country na willing tumanggap. Wala na yun. Wala namang silbi yun. Kahit pa may nakuha silang bansa na willing tumanggap kay Duterte, parang the Netherlands yata yun, ay wala naman yun. Hindi naman ibig sabihin na may nakuha ka ng bansa, magagrant na yung interim release mo. Ano nang mangyayari doon sa resolution ng Senado na sinusuportahan yung house arrest ni Duterte? Ay wala rin yun. Wala ring silbi yun. Anyway, sige. Ano na bang mangyayari sa kaso ni Duterte? Okay? Nasa ang stage na ba ang kaso ni Duterte? Ganito mga kabunyo. Hanggang ngayon, hindi pa rin nako-confirm ang charges kay Duterte. Hindi pa rin nako-confirm ang charges sa kanya. Hindi pa rin nako-confirm. Bakit hindi pa rin nako-confirm ang charges sa kanya? Hinarang ng abogado ni Duterte. Di ba noong September 23, dapat confirmation of charges hearing yun? Confirmation of charges hearing yung September 23 Kung nga, naka-schedule akong pumunta doon para kasama kami sa binigyan ng invitation ng ICC na umattend sa hearing. Kaya nga, nakabili na kami ng ticket, nakaano ko ng accommodation sa hotels. Kaya kahit hindi natuloy yung accommodation ay confirmation of charges hearing, di ba tumuloy kami? And physical safety in the conduct of professional sports. We also ask the agency to strengthen efforts to prevent and combat illegal gambling and game fixing in professional sports. Lalo-lalo na po itong game fixing. Bantayan niyo po ito. Pinasukan po ng kalokohan itong mga for example, basketball games po o anuman ang larangan ng sports. As to the Philippine Racing Commission, we trust that you will continue to play a vital role in promoting integrity, professionalism, and growth in our nation's horse racing industry. PhilRACOM must continue to champion innovation in the industry to ensure that horse racing thrives as both a tradition of honor and a driver of national development, and promote horse racing both as a sport and a source of government funding
for social welfare programs such as funding for sports. As we all know, taxes on horse races during special holidays goes to PSC. In closing, I just ask the PSC, GAB, and PhilRacom to fully utilize your budgets. Gamitin niyo po sa tama at wala pong dapat masayang na piso po, na pera po ng gobyerno. As long as the public funds is put to good use, wisely spent, and used solely for its intended purpose, I trust that you will continue to prioritize transparency and accountability in the use of public funds. Tandaan po natin, pera po ng taong bayan po ito at wala pong dapat masayang ni piso. Let us work together to ensure that the funds are maximized for the benefit of our athletes and the development of sports in the country. Maraming salamat po, and I would also like to acknowledge the presence of Senator Raffy Tulfo. At this Thank you, point, Mr. would any of my fellow senators have opening remarks? Senator Win and Senator Raffy. Thank you, Mr. Chair. I found out na merong 4 million confidential funds ang GAB. Later siguro tatanungin ko paano naggamit yan. Dahil during the last hearing, if I remember right, sa 19 Congress, tinanong ko na to, paano ba nagagamit yung confidential funds? Kasi tuloy-tuloy pa rin po yung pagsusugal ng mga kabataan, lalo na sa sports. Sabi nga ni Senator Bong kanina, nawawala ng essence of sportsmanship, yung thrill pag nagkaroon ng game fixing. Tuwing merong mga mananaya, hindi maiwasan na pag-iisipan ng mga tao na magkakaroon ng game fixing kasi malaking perang involved. So even though, and I know for a fact kanina, na-check ko lang sa social media, meron pa rin mga nagpapataya, meron pa rin mga sites na kung saan anybody pwedeng tumaya sa UAAP at iba pang mga laro sa basketball. So anong ginagawa ng GAB para matigil yan? Siguro isang way na nakikita ko ay makipag-coordinate kayo sa Meta para matanggal na yung mga sites na yon. Pero mukhang wala tayong ginagawang coordination sa Meta, kaya tuloy-tuloy pa rin yung mga pagpapataya. At alam naman natin, karamihan sa mga tumataya rito, mga estudyante. So pag mga estudyante nang pumasok dito para tumaya, papasok yung gagawa sila ng kabalastugan. Kukupit sila sa kanilang mga magulang, magnakaw, etc. para meron lang pangtaya. So, isa yan sa mga katanungan ko later. And then, bakit kayo nabalitaan ko rin na nakipag-tie up ang GAB sa PNP at yung PNP ay bibigyan yung confidential funds nyo sa PNP para yung PNP ang gagawa ng trabaho ninyo. So, yung PNP, meron silang intelligence funds, meron silang confidential funds. So, redundant, doble-doble na ang confidential funds ng PNP. So, kumbaga, pinapasan yung trabaho nyo sa PNP. Dapat trabaho nyo yun. So, ang gagawin nyo lang, kayo dapat ang titingin doon sa social media at kung kinakailangan, gawa kayo ng entrapment operations na sinadjust ko na noon. Tatanungin ko, meron na ba kayo nagawa entrapment operations? Nung last na nag-uusap tayo rito, sabi nyo, yes, you will conduct entrapment operations. So, ang tanong ko dyan later, meron ba kayong nahuli? Pag wala pa kayong nahuli pa rin, ibig sabihin, sayang lang yung confidential funds. Ibig sabihin, inutil kayo. I'm sorry for that word. Pero yun talagang pinakaswak na salita na pwedeng gamitin sa mga taga-gobyerno na hindi ginagawa yung kanilang trabaho. So, gusto ko malaman kung meron na bang kayong nahuli, entrapment operations, at paano ba dinidistribute yung confidential funds. Binibigyan nyo ba lahat sa PNP o meron kayong tinitira para kayo mismo ang gagawa ng pag-surveillance doon sa mga mananaya sa mga basketball games. At later on, tatanungin ko rin, ano nangyari dito kay Ko Wee Kwan, Singaporean involved in game fixing noong 2023 and was sentenced to 2 years and 3 months jail sa Thailand. Nag-plead guilty siya. So, ano bang ginawa natin sa GAB? Kasi nung tinanong ko sa inyo noon, ito, sabi niyo, we'll look into it. So, hanggang tingin lang ba tayo? So, meron ba kayong ginawang action tungkol doon? Nag-file ba tayo ng kaso rin dito sa atin laban din sa taon to para pagkatapos na may serve niya sentence niya doon sa Thailand, dito naman siya mag-serve na sentence niya para naman makakuha tayo ng hustisya. Masingil natin itong tao ito. So, have we done something
with that person. And dumarami pa rin yung mga nagbubukis at doon dapat ginagamit niyo yung inyong confidential funds. Ang daming bukis. Pati batang paslit. Alam kung saan sila tataya, sino yung mga bukis. Eh kayo dyan, may budget kayo sa gobyerno, trabaho nyo, bakit niyo identify yung mga bukis? So, later, tatanungin ko kung meron ba kayo-identify ng mga bukis, magbigay kayo ng mga pangalan. Pag wala kayo may bigay pangalan, then again, sasabihin ko, inutil kayo. Okay? Mamaya pa yung PSC, Mr. Chair? So, gab lang ngayon? Opening pa lang. Okay, hindi. Pero pwede ko na i-opening yung PSC dito? O gab lang muna? Gab lang muna. Yun lang muna siguro, Mr. Chair. Later on, tatanungin ko sila yung mga nasabi ko ngayon. Thank you, Mr. Chair. Senator Win, our chairperson sa Committee on Finance, do you have any opening statement? Just short one, Mr. Chairman. Like you, I also support sports. Ang ebidensya doon ay yung ipinasa natin through your effort, the National Academy of Sports, in which ang PSC ay vice chairman ng NS, National Academy of Sports. Ang principal author niyan ay si Chairman Bong Go. Ako lang ang nag-sponsor sa floor. And Senator Pia. And Senator Pia, of course. And ang kagandahan dito, sa murang edad, mahahanap na natin yung mga talent na gusto nating i-train at gusto nating suportahan. At ang maganda rin dito, hindi nila mapapabayaan yung kanilang pag-aaral. No? Kasi quality education and quality sports training. So yan ang clear evidence na dito sa Senado, sinusuportahan namin yung sports. So Mr. Chairman, thank you. And would like to hear the budget presentation of the aforementioned agencies. Unahin na lang po natin since mabilis lang itong sa matagal tong Philippine Sports Commission. Tsaka yung inyong request rin sa PhilRacom, Mr. Chairperson De Leon. Meron kang presentation? Meron po. Nag-expect lang po. Good afternoon, Senator Rapid Tulfo. Para makita ng ating mga kasamahan, Senator Senator Win Bongo at Senator and Rafi. Senator Gatchalian. Go ahead po. Okay, this is our presentation. Ron, can you take over? I'm Executive Director. Ron. Brief summary lang. Yes. Magandang araw po sa inyong lahat. So ako po magpipresent in behalf po of PhilRacom. So next slide please. Next slide please. So yung table of contents po, we will be discussing the accomplishments for 2024, financial performance and physical performance, as well as for 2025, the financial performance and as well as the physical performance. Together po yung 2026 na NEP po namin, the total proposed budget, and then yung budget dimensions po, and as well as the major programs and activities po of PhilRacom. So next slide please. So accomplishments lang po namin for the past year. Next slide please. So for 2024 po, we were given a total budget po of 200 million, and we had a disbursement of 96%. So yung 4% po, nag-continuing lang po for the next year. Next slide po. So ito po yung mga projects namin for the past year. We conducted po, we had a revenue of 945 million, which was directed to the government. And then again po, we had 180 individuals who had licenses, and then nag-decrease din po yung number of accidents from 30 to 13 na lang po. So next slide po. So for the financial performance po, as you can see, na 100% po na disburse po namin. So lahat po nung funds na nabigay sa amin na nagamit po namin ng maayos. Next slide po. So ito po yung update for this year. So makikita nyo po yung target po namin 800 million, pero as of June 2025 we already have 472 million. So we are expected to go beyond this. So baka umabot po kami ng 1 billion in revenue. So again, makikita nyo po meron na po kaming 862 direct employment,
And then yung licenses po, 200 to 77. Pero that was first half of the year pa lang po. And then again, number of undertaken or resolved, 100% po. So lahat po nung nadidiscuss sa amin na kaso, na re-resolve po namin agad. Next slide, please. This is for our 2026 NEP. We were given 204,455,000. Next slide, please.